The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Hoping that you're a little bit well this morning, Brad Jeff, Madam Chair, Mr. Chairman, Pastor. Good morning. Good morning, Cha. Yan. Good Okay. morning sa ating mga... Ay, salamat naman. Morning. Maganda-ganda na ang iyong timpla ngayon. Sige, go ahead, Brad. Marami ang nag-aabang sa atin. Na-delay tayo kasi nga din sa, alam mo na, mga usaping pambayan. Yes. Pero ito ho, importante ito. Itong pinakamaganda na segment na balita po sa aming programa. Brad, go ahead. Yes. May kasabihan nga tayo, huli mandot magaling. Ayan, mahabol pa rin. Happy viewing. Nanonood ang buong mission team to Samal Island ni Bishop Alex Arseno at ang misis niya si Ate Lita. Thank you for tuning in. Pag-usapan na natin yung healing kasi yan po pinagdadaanan ko ngayon. Nagpe-pray ako kahapon. Lord, ano ba yung mga miraculous healing mo? At nandito napunta ako sa John chapter 5 about this man na 38 years na po siyang paralisado. Imagine, mula pagkapanganak hanggang nag-38 years old po. Nakaupo lang siya ron, nilalagay siya ng mga kamag-anak niya ron sa tabi ng pool sa Bethesda. At meron po kasing paniniwala ron na pagka kinanaw ng anghel yon at una kang mag-jump, gagaling ka. So yun yung inaabangan niya. Nung makita siya ni Jesus na nakatambay doon, most of his life, tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ang sabi naman nung paralisadong mama, wala po kasing magbitbit sa akin, patakbo sa pool pagka kinakanaw siya ng angel. Sabi po sa 1:5:8-9, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo, higaan mo, at lumakad. Agad na gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan niya, at lumakad. Pag tinignan niyo po ito, simple lang pong pag-aaralan natin dito. Number 1, healing begins with Jesus. Si Jesus po nag-initiate para siya gumaling. Tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Pero pangalawa po, healing requires a step of faith. Kasi nung sinabi ni Jesus sa kanya na tumayo ka, bitbitin mo yung banig mo, at maglakad ka. Kung ako yon, nangaasar ka ba Jesus? Nakita mo lumpo ko. For 38 years na ako lumpo. But then again, you have to give credit dito sa lalaki na to. Kinuha niya yung banig niya, naglakad, at nakalakad nga siya. At pangatlo, healing brings a new start. Instantly po, nahil tong lalaki na to, naglakad po siya with a new strength. May tanong lang ako sa inyo ngayon. Ano yung mga banig na matagal nyo ng hawak-hawak na gusto nang alisin sa inyo ni Lord? Baka yung banig na yun is banig of doubt. Ikaw nagdududa ka kung mapapagaling ka ni Lord. Or maybe, some of you, hinihintay nyo na yung sakit. Nako, may cancer yung lolo ko, cancer yung nanay ko. Nako, parang nafe-feel ko nga magkaka-cancer na ako. Wala pa man, in-expect mo na. So ano po yung mga banig na sinasabi ng Lord sa'yo? Huwag mong bitbitin yung mga takot na yan. Maglakad ka dahil alam ko ang healing ay para sa'yo. So let me end by saying, si Lord po gusto tayong gumaling. Madalas lang nahihinder po tayo ng ating sariling doubt, fear, at hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. So 1:5-8-9, ulitin ko po, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. At agad na gumaling ang lalaki, binuhat niya ang higaan niya at siya'y lumakad. Tayo pa rin manalangin. Panginoon, salamat po dahil itong lalaki na to, Lord, iba ang kanyang intensyon kay Jesus. Bitbitin lang siya pagka kinanaw yung pool para gumaling siya. Pero si Jesus, instantly pinagaling siya. So Lord, kami naman po, 10 na mga tao ngayon nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, mga tao, Lord, na matitindi maintenance ng mga karamdaman nila. Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asang gumaling sa mga taong nanonood ngayon dito sa National Kidney Institute. Lagi nakatune in dyan. Pagalingin niyo po ang mga taong nagda-dialysis dyan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kapangyarihan para pagaling kami. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, muli po salamat, Lord. At umayos-ayos na po ang pakiramdam ngayon ng aming kapatid na si Brad Jeff. Alagaan niyo po siya sa buong linggong ito muli sa kanya pong panibagong pagmimisyon na ginagawa sa ngalan po ninyo. Lord, salamat po muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, ha. Kahapon na napag-usapan ka namin habang nagbo-blow out si DMP. Yung lunch natin. Oo nga. Kinain ka na lang namin. Ang sarap ng palabok. Dinoble na lang ni Manong Ted yung palabok. In your behalf. Oo, dinamihan namin. Di bale, si Chacha naman, anytime kayang-kaya mag-treat ng Tinatlong plato ko pa. Sige. Oo. Anyway, sige. So, Brad, salamat na marami. Next week ulit merong blowout si Dimpy kasi birthday niya nga on Friday. Si Dimple next week. Okay? Yeah. Sige, Brad, we'll catch you tomorrow.
Maraming salamat muna, Junjun at Trina Galang, sa gamot na pinadala nyo. Sana gumaling na ako. At Tito Don at Tita Pinky Gonzalez, thank you for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!